Magandang araw po sa mga tagapakinig ng channel mo, Miss Callie. Nais kong ikuwento ang aking buhay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Mirabel. Noon ay akala ko kaya kong makontento kung ano lamang ang kayang ibigay ng aking mister. Pero hindi ko rin pala kayang labanan ang karisma ng mas bata at mas gwapong lalaki. Masama na ba akong tao kung piliin ko kung saan ako mas liligaya? Mahirap ang buhay naming mag-asawa at hindi lamang iyon dahil puno ng panghuhusga ang paligid sa aming relasyon. Higit na mas matanda sa akin ang aking mister na si Tonyo at hindi na rin kaaya-aya ang itsura nito dahil sa kulubot na ang balat sa muka at katawan. Maagang tumanda ang kanyang itsura dahil sa pagtatrabaho ng matindi sa arawan noong bata pa siya. Habang 26 years old pa lamang ako at dalagang-dalaga pa ang aking itsura. Kung sa ugali ay ubod ng bait ng lalaki, kaya ako napamahal sa kanya. Hindi ako ang tipong natingin sa panlabas na itsura dahil para sa akin ay ang ugali pa rin ang pinakamahalaga. Ngunit nagbago ang lahat ng isang iglap. Ang masayang pagsasama namin ay napalitan ng puro pagtatalo dahil sa nalaglagan ako. Matagal na naming pinangarap na magkaroon ng anak, pero kung kailan kami biniyayaan, kaagad din itong binawi. Hindi ko alam ang gagawin, Miss Callie, dahil ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng aming anak. Masyado akong napagod at na-stress sa napakaraming bagay, lalo na sa pinansyal. Hindi ko alam kung saan kami makakakuha ng pambayad ng renta at kung saan kami makakakuha ng pambili ng makakain namin sa araw-araw. Sa mahal ng mga bilihin ay hindi na naging sapat ang kanyang sahod. Naging isa iyon sa aming mga pinagtatalunan dahil hindi raw ako marunong makontento. Kaya kahit nagdadalang tao, ay pinilit kong kumuha ng 2 trabaho. Sa umaga ay napasok ako bilang janitress, habang sa gabi ay tumatanggap ako ng mga labada. Ayaw niyang magtrabaho ako, pero kailangan ko para mayroon kaming mapagkukunan ng pera. Iyon ang naging sanhi ng aming pagtatalo, dahil sa unang beses ay hindi ko siya sinunod. Simula nang malaglagan ako ay tuluyan na akong hindi nagtrabaho, dahil sa takot na baka maulit pa iyon. Habang si Tonyo ay may nalipatang mas magandang trabaho, kaya naging mas mapayapa ang aming buhay. Ngunit ang lamat sa aming relasyon, Miss Callie, ay hindi na kailan pa naging maayos. Malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Pero kahit masakit, ay tiniis ko iyon dahil kasalanan ko na hindi ako nag-ingat. Pero hindi rin iyon naging madali sa akin. Lalo na at hindi ko lamang sinisisi ang aking sarili. Ay isa rin akong ina na nawalan din ng anak. Sa tingin ko ay tanging sarili niya lamang ang iniisip niya. Nasasaktan ako ng todo sa nangyari at idagdag pa ang aking asawa na para akong may nakakahawang sakit kung makaiwas. Kahit nga sa pagtulog, mas pinipili niyang matulog sa may sofa kaysa tumabi sa akin. Kaya mas pinili ko na lamang na lumayo sa kanya. Nang dumating ang araw ng kanyang kaarawan ay binigyan niya ako ng pera upang pambili ng recados. Inimbita niya pala ang kanyang ibang katrabaho at ang kanyang boss para sa kanilang salo-salo. Kaya naman sinabuhin ako nito na ayusin ko raw ang pagluluto. Hindi ko alam kung kailan ko huling dilutuan ang aking asawa. Dahil simula nung nangyari iyon ay hindi na siya kumakain pa sa bahay. Kaya kahit papaano ay nakaramdam naman ako ng saya dahil alam ko kung gaano niya kagusto ang luto ko noon. Naging abala ako sa pagluluto at hindi ko namalaya ng oras. Nakarating na sila sa bahay na mayroong mga hawak na bote at mukhang may balak silang uminom. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng hiya dahil sa pagtitig nila sa akin. Lalo na ang isang kasama nila na tingin ko ay ang siyang boss nila. Akala ko nga ay hinuhusgahan nila ako, lalo na at pawis na pawis ako.
Nakasuot lamang ako noon ng sando at maikling short. Lumapit sa akin si Tonyo at sinabihan akong ayusin ko ang aking sarili dahil ayaw niyang mapahiya. Kaya nagpaalam muna ako sa kanila na magpapalit lamang ako. Nagsuot ako ng isang dilaw na dress, saka ko inayusan ang aking sarili. Naglagay ako ng kaunting kolorete sa mukha upang mas maging kaaya-aya. Pagkatapos ko ay bumaba na kaagad ako. Sabay-sabay pa na napatingin ang mga ito at tanging ngiti ang ginawad ko sa kanila. Nakakatuwang makita na mukhang sarap na sarap sila sa kanilang kinakain. Hindi pa rin nakaligtas sa akin ang mga panakaw na tingin sa akin ng kanyang boss. "Ganda, gusto mo bang sumamang uminom?" Pagtawag sa akin ng kanyang mga katrabaho. "Mababa yung tolerance ko eh, okay lang ba?" "Okay na okay, pati onti lang ang inumin mo. Dahil para kay Tonyo yan." "Totoo bang misis ka ni Tonyo? Parang napakaganda mo naman yata para sa kanya." Opo." "Paano kaya siya nakukuha ng ganyang kaganda? Sumasali ka ba sa mga pageant doon?" "Noong dalaga pa lang ako, mahilig po akong sumali sa mga ganyan, pero matagal na rin po akong tumigil eh." "Inom ka muna at marami kaming gustong tanungin sa'yo. Nakita kasi namin sa phone ni Tonyo na may magandang babae. Hindi ko naman inaasahan na totoo palang sinasabi niya na asawa ka niya. Hindi lang maganda at matalino, kundi masarap ka ring magluto. Pwede ba akong magdala pag-uwi?" Sambit ng boss nila na kinagulat ko. Nakakatuwa namang makitang nagustuhan niyo ang luto ko. Ito na yata ang pinakamasarap na lutong ulam na natikman ko eh. Nang lumalim na ang gabi, ay karamihan sa kanila ay lasing na. Ang iba ay nakatulog na sa sahig sa pagkalasing. Nagbubukod tangi na lamang na hindi tinatamaan ng kanilang boss na katabi ko noon. Hindi ko inaasahan na masaya siyang kausap, kaya hindi ko namalayan na ilang oras na pala ang nakalipas. "Hindi ka pa lasing?" tanong ko. "Naku, huwag mo akong itulad sa kanila. Mahina pa tong ininom namin kaya hindi pa ako tinatamaan. Pero nahihilo na rin naman ako ng kaunti." "Huwag kang papasobra. Hindi magandang alak sa katawan," sabi ko. "Mag-aalala ka ba sa akin?" "Oo naman. Boss kayo ng mister ko eh." "Totoo bang mister mo siya?" "Ilang beses ko bang sasagutin yan?" "Huwag ka masyadong mainit. Tinatanong ko lang. Hindi dahil masyado ka maganda para sa kanya, kundi may napapansin lang ako sa inyong dalawa. Para bang ilag kayo sa isa't isa." "May naging pagtatalo lamang kami." Ano yung pagtatalo na yun na mukhang hindi ka kayang patawarin ng empleyado ko? Nagloko ka ba?" "Hindi ko kayang lokohin ang asawa ko." "Huwag kang magsalita ng tapos. Hindi mo rin masasabi. Lalo na at maraming mas better kaysa sa asawa mo. Katulad naman nino. Katulad ko." "Palabiro ka rin pala, Sir Julian." "Sino ba kasi magsabi o nagsabi na nagbibiro ako? Masyado akong nangihinayang sa'yo. Hindi karapat-dapat si Tonyo sa pag-ibig mo, lalo na at hindi kanya kayang patawarin." Naiintindihan ko kung bakit siya nagagalit. Dahil kasalanan ko naman kung bakit kami nawalan ng anak. "Ano bang nangyari? Sabihin mo at makikinig lamang ako." "Kulang kasi yung kinikita ni Tonyo para sa pang-araw-araw namin, lalo na't kailangan naming mag-ipon para pang-check-up. Kaya kinailangan kong kumuha ng 2 trabaho. And then, ayaw niyang magtrabaho ako, pero pinilit ko ang gusto ko. Sa madaling salita, ay dahil sa pinaghalong pagod at stress, kaya tuluyang nawala sa amin ang aming munting anghel. Alam mo, nagagalit ako kay Tonyo sa ginawa niya. Sa oras kung kailan na kailangan mo siya, ganyan pang ginagawa niya. Hindi ko siya maintindihan." "Ayaw ko rin pag-usapan yun. Nasasaktan kasi ako eh." "Fine. Pasensya ka na." "Okay lang po." Nabigla ko, Miss Callie, sa sumunod nitong ginawa. Dahil sumandal siya sa aking leeg. Hindi ko alam ang aking gagawin, ngunit ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso na pinagdadasal ko na sana ay hindi naririnig ni Julian. "Mirabel, I know na kakakilala pa lamang natin, pero pwede ko bang mahingi yung number mo?" "Bakit naman?"
Gusto pa kitang mas makilala. Pasensya na kung hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Gusto kita. And I like your personality. And your looks. Magkasundo tayo sa maraming bagay. Hindi ko na nagawa pang makatanggi dahil naging mapilit siya. Hinawakan pa nga niyang aking kamay na hindi ko na pinansin, lalo na't halata namang tinamaan na ito ng alak sa kanyang sistema. I'll call you later. Huling sambit nito sabay dampi ng kanyang labi sa akin. Dahil sa kalasingan, ay hinigit niya ako sa aking kwarto na nasa taas. Hindi ko maipaliwanag pero parang nagliliyab ang aking katawan. Alam ko pong mali. Alam kong hindi dapat, pero bakit gustong-gusto ko ito na gawin? Kahit isang beses ay hindi ko to naramdaman sa aking asawa. Nagtatalo miskali ang aking puso at isipan. Ang gusto ng aking isipan ay itigil itong kalokohan na ito dahil may asawa na ako. Pero masyadong malakas ang boses ng aking puso. Kahit ngayong gabi lang ay gusto ko namang maging masaya kaya't hindi ko aaksayahin ang tsansang ito. Hindi na siya nakapagtimpi pa dahil sinira niya ang damit ko. Napangiwi pa ako noon sa kanyang ginawa. Pero Miss Callie, hinayaan ko po siyang gawin ang gusto niya. Alam mo, Mirabel, kung ako lang ang asawa mo, hinding-hindi kita pababayaan at itatrato kitang parang prinsesa ko. Nasa baba lang ang asawa ko, Sir Julian. Alam ko namang gusto mo rin ang nangyayari. Huwag mo nang itanggi dahil kitang-kita ako sa mga mata mo. Pero, hindi niyo ba ito ginagawa? Hindi niyo ba ginagawa to ng asawa mo? Noon, oo. Nako, mukhang matagal na pala. Mukhang matagal na pala niyang hindi nagagawa ang trabaho niya bilang asawa mo. Hayaan mo. Ako ang gagawa nun. Pero Sir Julian, lasing ka lang. Hindi ako lasing, Mirabel. Wag na wag mo akong itutulad sa kanilang mahihina sa alak. Pero, hindi pa rin pwede to. Kung ganun, tatanggalin kong asawa mo sa trabaho kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. Huwag naman po, Sir Julian. Huwag mo nang labanan ang kagustuhan mo. Hindi naman kita bibiguin. Mas magalang at mas mabait naman ako kaysa sa asawa mo. At baka mas may maipagmamalaki pa ako. Hindi na ako nanlaban noon. Tama naman siya, Miss Callie. Kahit alam kong mali, ay gustong-gusto ko yun. Sa puntong yun, Miss Callie, nawalan na ako ng pakialam kung nasa ibaba lang ang asawa ko at maaari kaming mahuli anumang oras. Ang tanging nasa isipan ko lamang noon ay nangyayari sa amin ni Sir Julian. Sa bawat pagdampi ng labi niya sa akin, ay tuluyan na akong nawala sa aking sarili, Miss Callie. At doon, tuluyan na po akong bumigay. Tanghali na nung magising ako kinabukasan, wala na rin ang aking asawa sa bahay. Nabigla ako nang maya-maya mayroong tumatawag sa aking numero na wala namang pangalan, kaya naman binabaan ko na lamang. Ngunit sadyang makulit yun dahil sunod-sunod pa rin ang pagtawag niya, kaya naman napilitan na akong sagutin yun. Hello? Sino to? Mukhang nakalimut ka na kaagad. Sir Julian? Good morning. Beautiful. Hindi ka pa raw gising nung pumasok si Tonyo. Mukhang napagod yata ikaw kagabi. Nagsunod-sunod ang usapan na namin matapos yun, Miss Callie. Hindi ko rin maitatanggi na masaya akong kausap siya. Nalilibang ako, lalo na at mag-isa ako sa bahay. Nababawasan ang lungkot at pag-iisip ko ng negatibo. Minsan pa nga ay pumupunta siya sa bahay upang magdala ng mga pagkain habang wala ang aking asawa. Alam kong may mali sa ginagawa namin pero hindi naman siguro mali kung hindi malalaman ng aking mister. Habang patagal ng patagal ay nakakaramdam na ako ng pagkagusto sa gwapong lalaking boss niya. At ayaw ko mag-aminin iwan sa aking sarili ay hindi ko maiwasang ikumpara ang pagtrato ni Sir Julian sa akin kaysa sa sarili kong asawa dahil higit na higit siya sa kahit na anong aspeto.
Hindi lamang kami nag-uusap tuwing nandito siya sa bahay naming mag-asawa, kundi nagsimula sa maliit na halik hanggang sa may magaganap na muli sa amin. Naging saksi nga ang bawat sulok ng aming bahay sa mga nagaganap sa amin ni Sir Julian. Kaya paano ko ititigil ang relasyon na ito kung hindi ko na siya kayang bitawan pa? Parehas kaming nagkasala, pero parehas din kaming masaya sa ginagawa naming pagkakasala. Tama nga ang sinasabi nilang mas masarap ang bawal kaysa sa sarili kong asawa. Hindi lamang ang puso ko ang napapasaya ni Sir Julian, kundi pati na rin ang aking sarili na pilit na siyang hinahanap. Isang gabi nga ay nagpaalam sa akin ang aking asawa na mauhuli siya ng uwi, habang susubukan namang makapunta ni Julian upang magkasama kami. Kaya nang mayroong kumatok sa pinto ay kaagad ko itong binuksan. Julian? Bakit mo tinatawag ang boss ko? Tonyo, nandito ka na pala. Si Sir Julian bang inaabangan mo? Nagkamali lang ako ng tawag, ano ka ba? Sinasabi ko na nga ba, Maribel? Parang may mali. Malandi ka talagang babae ka. Hindi ko na nagawang maipaliwanag ang aking sarili dahil hinila niya ang aking buhok at naging sani iyon ang pagkatumba ko sa sahig. Hindi pa iyon naging sapat sa kanya dahil pinagsisipa niya ako habang hinihila ang aking buhok. Huwag mo kong saktan, Tonyo. Masasaktan ang baby natin. Anak natin? O anak niyo ng boss ko? Walang iya ka talagang babae ka. Hindi ko nasabi sa kanya na mayroon nang nabuo. Ngunit ang hindi ko alam ay kung sa kanya ba, ang batang dinadala ko, o sa kanyang boss. Nagmakaawa ko rin sa kanya na tumigil siya pero parang wala siyang naririnig sa kahit na anong daing ko. Na para bang napakasama kong tao sa aking ginawa. Kahit na sa aming dalawa, siya ang may pagkukulang sa aming relasyon. At hindi ko nakasalanan kung marami ang may gustong mag-abang sa babaeng sinasayang niya lamang. Hindi ko na naisip noon ang mabait na Tonyo ay kaya akong pagbuhatan ng kamay ng ganito. Siguro ay tama sila na pagsisisihan ko ang pagsira ng kinabukasan ko para sumama sa lalaking katulad ni Tonyo. Masyado akong nabulag sa pag-ibig, kaya mas pinili ko siyang intindihin at tanggapin kung sino siya at kung ano lang ang kaya niyang ibigay. Bumigay na lang ng tuluyan ang aking katawan ay hindi pa rin siya tumitigil. Walang kahit onting awa ang natitira sa kanyang mga mata, kundi punong-puno ito ng galit. Palagi niya na lamang akong sinisisi sa mga kakulangan niya. Kung hindi niya ako pinabayaan, ay masaya sana kami ngayon. Kung hindi niya ako sinisisi sa pagkawala ng aking anak, ay hindi ko kakailanganin ng ibang kakapitan. Ngunit wala siya sa oras na kailangan ko siya. Tao lamang ako at hindi ko kayang labanan ng puso kong mahulog sa iba, lalo na kung maganda ang trato nito sa akin. Mahal ko ang asawa ko noon at hanggang doon na lamang iyon. Hindi ko na siya kaya pagmahalin sa lahat ng ginawa niya sa akin. Ginawa niya akong kasambahay at alipin na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Kahit na gusto kong magtrabaho ay pinagbabawalan niya ako dahil responsibilidad niya raw iyon. Ngunit tuwing nanghihingi naman ako ng pera ay magagalit siya. Sinasabing palagi na lamang kong umaasa sa kanya. Kaya naman sumulat ako sa inyo, Miss Callie, upang manghingi ng advice kung tama ba ang balak kong gawin. Huli ko nang napagtanto na hindi na ako masaya sa relasyon kung saan para akong laging nakakadena sa loob ng bahay at hindi ako malayang gawin ang kahit na anong gusto ko. Tama ba na mas piliin ko ang boss niya kaysa sa asawa ko? Maraming salamat po, Miss Callie, sa pag-ere ng aking kwento. Muli ang inyong sender, Mirabel.